How do you feel about the game? Alam nyo girls, kaya tayo kailangan yung lumabas dun sa comfort zone nyo. Maglaro ng mga ganitong klaseng tournament. Okay, maglaro ng mas higher division. Dito kayo matututo. Yung UP college team. Okay? So, I'm sure there will be pressure. Mataas yung pressure ng ano yan, ang igagawin yan sa inyo. Okay? So kaya tayo naggumawa ng pattern of play para at least kung nalagay kayo sa ganong scenario, na pressure kayo, pwede nyo gawin yung pre-practice natin. Okay? So yung what I'm thinking today is yes, kaya tayo sumali sa ganitong klaseng tournament para masanay kayo sa mga ganitong klaseng pressure. Pero yung pressure na yan, it's all in your mind. Okay? Always play with ease. Relax. Chill, okay, relax. Kasi, ang opinion ko in football, di ba sinabi ko na to sa inyo before? Yung Kokareko, sino nakakaalala yan? Cool, calm, relax, and control. Sa high five yata. Oh, sa high five ko ata sinabi. Okay? So, yung cool, calm, relax, and control, pag na-practice nyo siya, kahit anong pressure ang gawin sa inyo dyan, kaya nyong kumalma, kaya nyong mag-isip. Kasi if you're pressured, nakakapag-isip ba kayo? Oh, madalas, kung napapansin mo nung sa video, meron kang one time, may nag-pressure sa'yo dito, tapos ginawa mo, pinasa mo pa rin siya. So that is pressure. Okay? Hindi mo na alam yung ginagawa mo pagka under pressure ka. Kuha. Pero if you are relaxed, kahit na may pressure dyan sa harapan mo, you have the other two options. If one direction ang na-pressure sa inyo, tandaan nyo, one direction, how many directions pa ang pupuntahan nyo? Ha? Always, ilan ang direction natin pag naglalaro? 3. Huwag kayo mayang sumagot. Parating tama ang sagot. 3. Ano yung mga directions na yon? Forward. Diagonal. Pass back. Okay? So pag pressure yung pass back sa inyo, ano yung options nyo? 2 pa. Forward tsaka ano? O, diagonal. Okay? Pag pressure yung forward sa inyo, meron pa kayong 2 options. Okay? Parating ganyan ng laro. Ganyan ng futsal. Eh, pagka nasa gitna kayo, mas maganda yan. Kasi pag pressure yung dito nyo, edi meron kayong 2 option na diagonal. Kahit hindi nyo i-pass back. Naintindihan nyo? O pagka nasa gitna kayo, tapos pressure dito, tanga-tanga na lang kayo pag dinala nyo yung bola dito. Diba? So, kailangan you have to think. Kailangan, pag nasa loob kayo ng court, hindi kayo nape-pressure. Kailangan nakakapag-isip kayo ng maayos. Kayo naman, baligtarin nyo yung scenario. Pag nagde-defense kayo, kayo naman yung magbigay ng pressure. Okay, huwag nyo kakalimutan yan. Hindi kayo pwedeng mag-relax pag nagde-defend kayo. Gusto nyo kunin yung bola? Kunin nyo yung bola. Pag madali kayong kunin yung bola. Para, pag nakakuha kayo ng bola, dun kayo mag-relax. Okay, sinabi ko na sa UNP, ah. Okay? In-observe ko kayo. Pagdating natin dito, ano ginawa ninyo? Nag-BS, nag-TikTok. Panoorin nyo yung players kung anong ginagawa. So if you want to reach that level, na elite kayo, maganda kayo mag-perform, observe nyo kung paano ginagawa ng mga higher level sa inyo. That's how you learn. Okay? Hinahayaan ko lang kayo, pero ngayon nagsalita na ako. Kasi you will not grow kung hindi nyo papanoorin yung mga higher level sa inyo. Gusto nyo bang umabot sa ganyang level? O, yun pala eh. So, kailangan, next time ayoko nang nakakita ng kung ano nung panginagawa nyo. Tingnan nyo yung ginagawa nila. Nag-activation na sila. Okay? Yung iba sa kanila rollers na. Yung iba sa kanila nagaganon na. Eh tayo, nung ginagawa natin dito. Oh, you see? Yun yung difference ng mga amateur levels. And now, I'm telling you, ganito pa rin yung mindset nyo. Kapag kaya ganito lagi yung mindset nyo at yung kalaban ninyo, ganyan, anong sa tingin nyo mangyayari sa inyo? Losers kayo. You're not winners. And you want to become winners, tama? Oh, you see? Gusto nyo umabot ng anong level, palarong pambansa, yung iba sa inyo. Pero sa tingin nyo, kung ganito yung mindset nyo, aabot kayo. You see? Hindi kayo abot dyan. Yun yung kaibahan, ha? Kaya, magandang development to para sa inyo kasi panoorin niyo yung ibang players kung paano sila nag-warm up, paano sila nagde-drills, okay? Tapos, compare yourself. Tama ba yung ginagawa natin? Claro? Okay. You have 10 minutes to warm up. Sige, let's go. Okay na, recording na. Sige, okay lang. Good one. Harapan lang, harapan lang. Opponent sa harapan. Okay. Baba ka agad, Ashanti. Ganun, yan. Lapitan, lapitan, lapitan.
Baba ka agad, Johan, sa gitna. Kung alas kami nag-uwa. Tara girls, react, react. No shot, no shot. Bigay ang kaliwa, bigay ang kaliwa, bigay ang kaliwa. Okay. Ashanti, bola mo. Ihinto mo siya, ihinto mo. Bigay kaliwa, bigay kaliwa. Paano kayo magpapano? Paano kayo Paano? Paano kayo mag-1v1? Pero, Likod ka dyan! ano kanina, nandito
Sis, tulog ka pa. Sige, mamaglan mo.
labas. Maliit lang ng pulit kahit nasa hapon yun, papalo yan. Okay? Kahit nasa nabutog ng hapon yun, papalo yan. Kailangan mo yun. Keeper! Nice one, Asante! Ay, sabi ni Coach, di ba 6 lang? Ilan po kulang? Gitna, liit lang yan. Saan mo pinalagay? Yan, okay lang. Shine. Shine. Okay. May second half pa ba to?
Coach. Coach. O, iwan lang ate. Hindi ba? Labas ka dyan! Naglakad ka, di ba? Yun ang pinakayo. Ang dami sa...
Okay, girls, makinig. How do you feel about the game? Alam nyo girls, kaya tayo kailangan yung lumabas dun sa comfort zone nyo. Maglaro ng mga ganitong klaseng tournament. Okay, maglaro ng mas higher division. Dito kayo matututo. Nakuha nyo? Naintindihan nyo, Ayla? Tapos, ano yung sinabi ko sa inyo kanina? Psychology, yung pag-iisip ninyo. Kanina, hindi kayo makakalma kapag nasa inyo yung bola. Bakit? Kasi pinipressure kayo. Ngayon, sabi mo kanina sa defending, kalma, hindi pa pwedeng ganon. Okay, sinasabi ko sa inyo sa futsal, ang pattern ng futsal, talagang mapapagod kayo. Pag napagod kayo, I should know. Kung hindi ko man malaman, sabihin nyo sa akin, pagod na kayo para ilabas kayo. Okay, hindi kayo pwedeng kumalma sa defending. Gusto nyo yung bola, hindi. O gusto, hindi kayo makakascore. Girls, paano kayo nakascore? Nagkamali. Yun yung pinakagusto kong word. We call it, sa football, in futsal or football term, we call it force error. Okay? In defending, tama yung ginagawa ninyo na kahit hindi nyo makuha yung bola, basta sinasabi nyo sa kalaban ninyo, magkakamali kayo. Okay? In defending, sa akin lang ang pinakapangit na defending, yung pinakabobong players yung pinaka hindi marurunong na players, yun yung mga nagko-commit ng foul. Why? Kasi hindi nyo kayang kunin yung bola ng tama. Kuha? Pero yung defending na ginawa ninyo, sino yung mga nakapag-commit ng foul? Tama yung ginagawa ninyo. Okay? Kasi yung defending nyo, one pressure, other players, tuck in. Okay? Kaya kayo nagbibigay ng pressure kasi gusto nyo magkamali yung player. Pero kung hindi kayo magbibigay ng pressure, hindi sila magkakamali. O anong ginawa nyo? Sabi ni Ayla, kalma. Anong ginawa ng kalaban? E di kumalma rin. Yun ba yung gusto nyo sa defending? Hindi. So you put pressure para magkamali sila. Now, kapag hindi na kayo, magagaling yung players, di ba? Magagaling sa technical, magagaling mag-dribble. Pag nalusutan na kayo, kailangan yung balikan? O hindi. Ibibigay nyo na yun sa ibang players, sa teammate nyo. That's how we call teamwork. Nakuha nyo? In defending, pagka nalusutan na kayo, kailangan, kaya nakatuck in yung tatlo, they will cover you. Nakuha nyo? Ngayon, pagka nagkamali kayo, hindi nyo na-defending ng 1v1, paano kayo babalik sa formation? One player will pressure again, and then yung nagkamaling defending, yun na yung babalik sa gitna. Nakuha nyo? O nahirapan sila, di ba? Ganun yung defending. Okay, Ayla, ikaw yung pinaka dito, yung mga adult. So, kailangan ikaw yung magbigay ng leadership dito. Everybody here can be a leader. Okay? Pero syempre, yung mga most experienced players dito, sila dapat yung nag-dictate kung paano nyo gagawin. Okay? In defending, wala akong ibang may topic sa inyo eh. Defending lang eh. Anong ginawa nyo sa game kanina? Defending lang eh. Wala akong may ibang topic eh. Okay? Hindi tayo makapag-rotate kasi taranta kayo eh. Okay? Yung defending, yung message nyo dun sa may hawak ng bola, kailangan clear. Paano nyo masasabi yon? For example, magaling tong mag-dribble. Itong kalaban ko na to. Okay? Alam kong right-footed ya. Ang message ko dito, dadalin mo yung bola na yan sa kaliwa. Kailangan ganun kayong mag-dictate pag nagdi-defend kayo. Okay? Paano nyo gagawin? Gusto nyo magdala siya sa kaliwa? Ganito ba yung defending nyo? Kailangan sabihin nyo, punta ka sa kaliwa. Ganito yung defending nyo. Okay? Pag nagkamali ng touch yan, hindi nyo kailangan itulak ng kamay. Pag nagkamali ng touch yan, kasi ito na siya, ito na yung kalaban. Pag nagkamali ng touch yan, ayan lang, isa lang. Okay? Padaliin nyo yung buhay sa defending. Okay? Kahit saan, pagka ganito kaliit yung court, barangay 118, barangay kung saan-saan, tas ganito kaliit yung court, any part of the court, kailangan may pressure ang kalaban. Okay? Sa high five naman, sa mga wider play, kailangan nyo pa rin iput ng pressure. Why? Kahit malayo yan, kahit malayo pa sa goal nyo, kailangan nyo pa rin bigyan ng pressure yan. Why? Pumapalo? Ang layo nun ha. Andito pa lang yung kalaban. Dito sila i-score. Ito yung goal nyo. Sa standard futsal court, kahit ganito yan, kailangan nyo i-pressure. Bakit? Tingin nyo makaka-goal yan diyan? Hindi. Pero, makakapag-decide yan kung saan niya gusto yung bola. What if may kalaban tumakbo dito, tas walang pressure to? Ano sa tingin nyo gagawin nito? Ipapasa. Okay? So, hindi nyo binibigyan ng option na magkamali ito. That's why you put pressure. Bigyan nyo lang ng time na magkamali siya. Maganda yung performance nyo. Pagod na pagod kayo, di ba? Kayo na mismo yung sasabi, lalabas sa coach, labas ako. Ito, kakapasok ko siya. Yung sa third batch, ikaw yung pinakahuli. It's normal. It's normal. Ganun talaga yung futsal. Okay? Sa atake, kumalma kayo, girls. Kapag ka nasa gitna kayo, especially diagonal pass, di ba? Huwag nyo kayong umikot kagad. Kasi pag umikot kayo, ito yung kalaban nyo, isang tap nyo lang, kabit na, kuha na kagad yung bola. Anong pwede nyo gawin?
Tayo ka, Shanti. Dito ka sa likod ko. Alam nyo, sa futsal, pwede to. Okay? Pag tinakil kayo dito, sige, tackle, foul na yan. Bawal yan sa futsal, pero kanina nangyayari, hindi tinatawagan ng referee. Okay? Kahit i-cover niya yan. Ngayon, pag kinover niya yan, etong player na to, denied na yan eh. Denied na 1v1, denied yan. Pero kayo, denied din kayo. Hindi kayo makakaikot basta-basta. Tama? Pag nanood kayo ng mga international futsal, ginagawa nila yan. Anong ginagawa ng defender? Umaatras lang. Ngayon yung other defender, papasok yan sa inyo. O, ilan na yan? Ilan na kalaban nyo? 2. So, ibig sabihin, may isang teammate nyo na ma-open up. Kasi pre-pressure kayo sa gilid eh. Pero itong pressure na to, wala na yan eh. Nagets nyo? Naintindihan nyo sinasabi ko? Okay? So, ganun lang kayo. Pag nag-pressure sa gilid dyan, edi meron kayong option pass back. Pag hindi nag-pressure sa gilid dyan, edi meron kayong option dito sa gilid. Nakuha nyo? So, yung pressure nandito. Yung pressure nandito sa harapan nyo. O, nasa nyo? Gilid. Di, lagay nyo sa gilid. Diba? Ang simple. O. Kung matalas kayo mag-isip. Pero kung abnormal kayo mag-isip, ay actually, kung normal kayo mag-isip, ganun kabagal yung isip nyo, yung decision making nyo. Pero kung abnormal kayo mag-isip, quick thinker kayo. Okay, girls? Good job, good job. Tingnan natin yung yung MLFU. Yung MLFU medyo balance eh. Kaya nyong umatake, pero pukpok pa rin sa defending. Kasi mas matatanda din sila. Okay? Sige, sige. Chill, chill.